Pag-aralan po natin yung buhay po ni Zaccheo or ni Zacchaeus. No? Si Zaccheo ay isang tauhan o isa lamang ito sa mga tauhan sa Bagong Tipan, particular dito po sa Ebanghelyo ni Lucas. At makikita po natin yung account na ito sa Luke chapter 19 verses 1 to 10. Yung binasa po natin kanina. At ayan. Yung description ng Bible sa kanya, siya ay isang tao na maliban sa pagiging maliit na tao, siya po yung tao, ang description ay siya ay maniningil ng buwis sa Jericho, isang mayamang tao at may makapangyarihang posisyon. So hindi ito basta-basta na tao. Isang mayaman, isang taong may mataas or makapangyarihang posisyon, at isang tao na namumuhay po sa kasalanan. Yan ang description sa kanya. Dahil sa kanyang propesyon at reputasyon, si Zaccheo po ay kinamumuhian ng kanyang kapwa Hudyo. Malalaman natin mamaya kung bakit po siya kinamumuhian ng kanyang sariling kababayan. Okay? Now, mahalaga po ang kwento ni Zaccheo. Bakit andyan po sa gospel yung kwento po niya? Makasalanang tao naman siya. Napakahalaga po ang kwento ni Zaccheo dahil ipinapakita nito yung tatlong bagay. Yung tema po, pagsisisi, repentance, kaligtasan, salvation, at pagbabagong buhay or life transformation. Diyan natin makikita sa experience, sa buhay po ng taong ito. No? At makikita din natin, mga minamahal, sa kabila ng kanyang katayuan. No? Katayuan sa lipunan. Sa tingin ng mga tao, si Zaccheo ay mababa po ang kanyang moralidad. Pero sa likod po ng kanyang katayuan sa lipunan at moral na kahinaan, hinangad po ni Zaccheo na hanapin o makita po ang Panginoong Hesus. At nakita natin, nabasa natin. Basahin ko ulit. Verse 1 sa Tagalog translation. Pumasok si Jesus, parang malabo pag may ano. Pumasok si Jesus sa Jericho dahil doon siya dadaan papuntang Jerusalem. Sa verse 2, may isang lalaki roon na ang pangalan ay Zaccheo. Siya ay mayaman at isa sa mga pinuno ng mga maniningil ng buwis. Gusto niyang makita kung sino talaga si Jesus. Marahil itong si Zaccheo, marami na siyang narinig patungkol kay Jesus. Curious siya, sino ba itong si Jesus na to? Si Jesus na nagpapagaling ng mga may sakit, si Jesus na nangangaral. So nung narinig niya na dadaan si Jesus, mayroon siyang desire na gusto niyang makita si Jesus. Okay? Kaya patakbo siyang nagpauna. Ang problema kasi pandak siya, maliit siya na tao, hindi niya makita si Jesus Christ sa dami pa naman ng tao. No, nagsisiksikan po ang mga tao. So ang ginawa po ni Zacchaeus, patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sycamore tree, sycamoro, upang makita si Jesus na dadaan doon. Ayan, may picture po tayo dyan. Thank you, Mikay, sa pag-download. No? Ngayon, pagdating ni Jesus sa verse 5, pagdating ni Jesus sa lugar na yon, tumingala siya at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad dahil kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon. What a privilege na mayroong itong si Zacchaeus. No? Sa dami ng tao, sa kanya pa, no? Sa bahay pa niya tutuloy ang Panginoon. Nang makita ng mga tao
Ang ginawa sa verse 6, kaya nagmadaling bumaba si Zaccheo at masayang tinanggap si Jesus. Nang makita ng mga tao na roon siya tumuloy sa bahay ni Zaccheo, nagbulong-bulungan sila. Tumuloy siya sa bahay ng isang masamang tao. So yun yung mga naririnig. Kasi nga, ang tingin ng mga tao kay Zaccheo, masamang tao. Tapos ang Panginoon doon mismo papunta sa bahay niya. Sa bahay ng masamang tao. No? Sa verse 8, sa loob ng bahay niya ay tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. Hindi lang ito yung kita, kundi yung kanyang ari-arian. No? Kalahati ng kayamanan ko, at kung may nadaya akong sino man, babayaran ko ng 4 na beses ang kinuha ko sa kanya. Alam din ni Zaccheo kung ano yung pinanggagawa niya. Okay? Verse 9, sinabi sa kanya ni Jesus, dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambahayan ito dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham. Verse 10, sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Okay? So, nung napansin ni Jesus Christ si Zacchaeus, ang ginawa po ni Jesus, inanyayahan po niya yung sarili niya. No? Na pumunta sa bahay ni Zacchaeus. No? Hindi siya in-invite, siya mismo ang nagyaya sa sarili niya. Pupunta ako doon sa bahay mo. Okay? At ito po, makikita natin, ito ang nagbigay ng pagkakataon kay Zaccheo na magsisi sa kanyang mga maling nagawa. At ito din ang pagkakataon ni Zaccheo na ipakita o ipahayag ang kanyang bagong pananampalataya. Okay? Now, ang kwentong ito, mga minamahal, ito po ay nagpapakita ng kahandaan ni Jesus na abutin ang mga taong makasalanan. Kaya nga sabi sa verse 10, ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. No? So, ito po ay, si Jesus, handa po siyang abutin itong mga taong sinasabi na makasalanan. Kahit sila yung mga taong tinatakwil ng lipunan, pero handa silang abutin ng Panginoon. No, ito yung mensahe na gustong ipaabot dito sa passage na to. No? Handang abutin ni Jesus ang mga taong makasalanan at binibigyan diin ang makapangyarihang pagbabago na dulot ng isang pakikipagtagpo kay Kristo. Pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon, Zaccheo, isang makasalanan na nagbago, isang karanasan ng pagbabago. Okay? At lahat po tayo marahil may sariling kwento kung paano tayo binago ng Panginoon. Ngayon pag-aralan natin yung kwento ni Zacchaeus. Kung paano siya nakaranas ng pagbabago. No? Dalawang bagay lang po ang pag-aralan natin. We're going to study his old life before encountering Christ. And then his new life after experiencing Christ. Dalawa lang po. His old life, yung dati niyang buhay, bago po niya na-encounter ang Panginoong Jesus. Ano ba ang buhay ni Zacchaeus noon? Ano ang description ng Biblia kung ano po si Zaccheo nung wala pa po si Kristo sa kanya? Una po under sa point number 1 natin, tingnan natin his role and reputation. Ano ang role niya sa lipunan? Ano ang reputasyon meron siya na nakikita ngayon ng mga tao? No? His role and reputation. Now, si Zaccheo po ay isang punong maniningil ng buwis. No? Chief tax collector. Okay? Sa English translation, ang word na ginamit is publicans. Sila yung mga tax collectors na nagtatrabaho para sa Roman government. Okay? So the word chief implies that Zacchaeus was responsible for all the taxes of Jericho.
and had other collectors under him. No? Mataas ang posisyon nitong si Zacchaeus. So, isa siyang punong maniningil ng buhis, isang posisyon na hindi lamang nagpayaman sa kanya, kundi isang posisyon na ikinagalit ng kanyang kapwa Hudyo. Okay? Ang kanyang tungkulin ay kadalasang nauugnay sa tinatawag po nating pagsasamantala at pandaraya. Now look at verse 2. May isang lalaki roon, ang pangalan ay Zacchaeus, siya ay mayaman at isa sa mga pinuno ng mga maniningil ng buwis. Kung naalala ninyo, nag-character study din tayo noon sa kay Matthew. At na-take up natin doon yung dalawang klaseng tax collectors. No? Si Matthew at saka si Zacchaeus magkapareho, tax collector sila. At dalawang klase ng tax collector, i-discuss ko lang ulit. Two kinds of tax collectors. Mayroon pong tinatawag na klase ng tax collectors, sila po yung tinatawag na gabay or gabay. No? Ano itong gabay na klase ng tax collectors? Sila yung responsable sa kabuuang buwis, no, para sa Jericho. Sila yung mga general tax collectors. They collected general taxes such as property tax, income tax, and poll tax. So sila yung responsable doon. So, gabay, klase ng tax collector. Yung isang klase din ng tax collector, sila yung tinatawag naman na mukis. Okay? M-O-K-H-E-S. Mukis. Yung mukis na klase ng tax collector na dalawang klase din ito. Mayroong great mukis at mayroong little mukis. Now, itong great mukis, usually, hindi mo sila makita. Hindi sila makikita sa eksena. No? They work behind the scenes. Itong mga great mukis na ito. Tax collector sila. Pero they work behind the scenes, hiring others to collect taxes for themselves. Sila yung mga tax collector na hindi sila naghaharap sa mga tao. Mayroon silang mga taong tagasingil. No? And Zacchaeus, siya yung chief tax collector. Nabilong siya sa great mukis. Yung little mukis naman, sila yung talagang andun sa tax offices. Okay? Where they dealt with people directly. Sila yung mga little mukis. At si Matthew naman ang nabilong sa kategory na yan. No? Ibig sabihin, saan ba natagpuan ni Jesus si Matthew? Di ba doon sa tax collector's booth? Na kung saan andun siya, nakikiharap sa mga tao. So si Matthew, sa little mukis siya nabilong. Si Zacchaeus, sa great mukis. Mas mataas ang kanyang posisyon kumpara kay Matthew. At possible itong si Matthew, isa din sa mga tauhan. No? Kasi nabilong siya sa little mukis. Isa siya sa mga na-hired para magsingil ng buhis sa mga tao. Okay? So anong klaseng tax collector sila, gabay or mukis, dahil sa kanilang pakikipagtulungan, no, sa Roman government, kaya sila kinamumuhian ng kanilang kapwa Hudyo. Okay? Kasi itong Roman government, para sa mga Hudyo, sila yung mga mananakop, nananamantala. Okay? So since sila ay under sa Roman government, now, itong si Zacchaeus, nakikipagtulungan siya doon sa kaaway na tingin ng mga Hudyo. Kaya galit na galit ang mga Hudyo sa mga tax collectors. Kapwa sila Hudyo, pero nakikipagtulungan sa mga taong nang aapi, sa mga taong napipressure sa kanila. Okay?
So si Zaccheo po at lahat ng publikano ay itinuturing na mga traidor ng kanilang mga kapwa Hudyo. Okay, so at least maintindihan natin. Kadalasan po sila ay hinuhusgahan na nangongolekta sila ng buwis, no? Hindi lamang para sa Roma, kundi para rin sa kanilang sariling interes. Yun yung paghusga sa kanila. No? Kaya sila yung mayaman. Kaya sila mayaman. Kasi hindi lang pala ito para sa Roman government, kundi ilang lahat ng nakolekta nila para din sa sarili nila. No? Kaya ito po ay nagresulta ng kanilang masamang reputasyon. So yan ang role and reputation ni Zacchaeus. Tingnan natin ulit. Ano po ang characteristics ng tax collectors? Yung unang katangian ng tax collectors, sila po yung, they were despised by society. Yun nga, kinamumuhian sila ng kanilang lipunan. Kinamumuhian ng mga Hudyo, tinuturing ng mga taksil sa kanilang sariling bayan. Yung pagtingin ng mga Hudyo sa kanila, traidor. Andito na yung traidor. Okay? Ano pang katangian ng tax collectors? They were profiters. Mapagsamantala. They collected more than required to enrich themselves. Nagko-kolekta sila ng sobra para lang magpayaman. Okay? Kumolekta ng higit pa sa kinakailangan upang payamanin ang kanilang sarili. So yan po si Zacchaeus. So anong lifestyle ni Zacchaeus? Ano yung old sinful lifestyle niya? No? Una, makikita natin na itong si Zacchaeus magnanakaw. No? Thief. Collected taxes not just for Rome but also for personal gain. Magnanakaw, ito yung pagtingin ng tao sa mga tax collector. No? Ang dami niya sigurong nakurakot nung panahon na yon. Traitor, viewed as betraying his nation for profit. Self-centered, focused on his own wealth and status. Para kay Zacchaeus, wala siyang pakialam. Kahit magkababayan tayo, wala akong pakialam sa inyo. Importante sa akin, marami akong pera na makuha sa inyo. Self-centered. Okay? Dishonest. Engage in corrupt practices for personal enrichment. So yan po ang lifestyle ni Zacchaeus bago po niya nakilala si Jesus Christ. Ganyan ang kanyang ginagawa araw-araw. Yung social standing po ni Zacchaeus, siya po ay itinuturing ng mga taksil, no, itong mga tax collectors. Ito din po ang nagdulot kay Zacchaeus na pagkahiwalay, okay, mula sa kanyang mga kababayan. Ibig sabihin, he lived an isolated kind of life. Hindi siya nakikisalamuha sa kapwa niya Hudyo. Kasi nga, iba ang tingin ng kanyang kapwa Hudyo sa kanya. Yun yung kanyang social standing. Ano naman ang kanyang spiritual kondisyon? His spiritual emptiness. Now, sa kabila ng kanyang financial and material success, nakaramdam si Zacchaeus ng malalim na spiritual na pagkukulang, na nag-udyok sa kanya na hanapin po ang ating Panginoong Jesus. Nagkaroon po ng spiritual emptiness. Siguro para kay Zacchaeus, yes, marami akong pera. Mayaman ako. Mataas ang posisyon ko. But deep down in his heart, parang may kulang. Spiritual emptiness. Kaya nung narinig niya si Jesus Christ papunta, gano'n na lang yung desire niya. Gusto ko ring makita yung Jesus na yan. Yung Jesus na nagpapagaling. Yung Jesus
na nangangaral, gusto ko rin siyang makita. Now, anong lesson na matutunan natin? Material wealth and social status cannot fill the void in the human soul. Material, akala ng tao yun lang ang meaning ng buhay. Pag marami kang pera, okay ka na. No? Material wealth and social status cannot fill the void in the human soul. True fulfillment comes only through a relationship with Christ. At naramdaman po yan ni Zacchaeus, parang may kulang. Parang mayroon siyang hinahanap na hindi niya mahanap doon sa kayamanan, meron siya. Mayroon kulang sa buhay niya na baka si Jesus yun. Okay? At lagi nating naririnig itong quotation na ito. There is a longing in every heart that only Jesus can satisfy. Maraming taong mayaman, but deep down in their hearts, parang wala silang satisfaction. Ang daming taong sikat, pero pag wala si Jesus Christ sa buhay mo, may kulang. Sabi ng isang quotation din, there is a hole in every man's heart that only Jesus can fill in. Baka yan ang kulang. No? Yes, para kumpleto naman ako materially. Financially, wala naman akong problema. Ang focus ng tao ngayon, magpayaman. Okay? Kasi akala niya, yun lang ang magbibigay satisfaction. But without relationship with Jesus Christ, sabi ni King Solomon, everything is vanity. Meaningless. So yan po ang old life ni Zacchaeus bago po niya na-encounter si Kristo. Okay? So to make the long story short, dumaan si Jesus Christ, tumingala siya, sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Pupunta ako sa bahay niyo. Okay? So pumunta po ang Panginoon. Pangalawa po na makita natin dito, His new life after experiencing Christ. His new life after experiencing Christ. Tingnan muna natin, His repentance and salvation. His repentance. Pagkatapos makilala ni Zacchaeus si Jesus, pansinin natin, look at verse 8. Sa loob ng bahay niya ay tumayo si Zacchaeus at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko, at kung may nadaya akong sinuman, babayaran ko ng 4 na beses ang kinuha ko sa kanya. Itong action na ginawa ni Zacchaeus, mga minamahal, it reflects his repentance. Makita natin dito na yung bunga ng totoong pagsisisi. Na yung pagsisisi na yon, yun ang nagdala din sa kanya kung paano siya iligtas ng Panginoon. Take note, this time, hindi pa po namatay si Jesus Christ. This time, hindi pa po si Jesus Christ gumawa ng kanyang misyon. Pero paano pa naligtas yung mga tao noon bago pa namatay si Jesus Christ, lalo na sa Old Testament? It's all about faith. Okay? Faith pa rin. Kaya si Zacchaeus, although wala pa yung mission ni Jesus Christ, hindi pa nagawa ni Jesus Christ yung mission niya, but itong si Zacchaeus, andun ang repentance sa kanya. Andun ang pananampalataya niya kay Jesus. Kaya tinawag niyang Panginoon. Okay? At nakita ng Panginoon yung kanyang pananampalataya. So his repentance and salvation. So ipinakita ni Zacchaeus ang tunay na pagsisisi sa pamamagitan ng pangakong ibigay ang kalahati ng kanyang ari-arian sa mga mahihirap at gumawa ng pagwawasto
para sa anumang pagkakamali na kanyang ginawa. No? Dito natin makikita yung true repentance. Yung totoong repentance, mga kapatid, mga minamahal, may kasamang pagtalikod. May kasamang pagtalikod. At ito po ang pinakita ni Zaccheo. Kahit bago niya lang nakita si Jesus Christ, makita na rin sa kanya yung totoong repentance meron siya. Kita niyo, sabi niya, kung mayroon man akong nagawan, nanakawan ko, ibabalik ko yan sa kanya ng ilang beses. Sabi dito, 4 na beses po. No? Bilang pagpapakita ng kanyang totoong pagsisisi at pagtalikod sa kanyang mga nagawa. So true repentance, his repentance and even salvation. Now look at verse 9. Sinabi sa kanya ni Jesus, dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambahayan ito dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham. Okay? His Lord and Savior's affirmation. Dito po pinatutuhanan ni Jesus ang pagbabagong buhay ni Zaccheo sa pamamagitan ng pagsasabi na dumating na ang kaligtasan sa kanyang bahay. Okay? Na binibigyan diin na ang biyaya ng Diyos, mga minamahal, ay available sa lahat ng tunay na nagsisisi. Kaya yung first preaching ni Jesus Christ, repentance. Repent, for the kingdom of heaven is near. Kaya sa salvation, importante po ang repentance. Kaya kung totoo kang nagsisisi, magre-reflect yan sa pagtalikod mo sa kasalanan at magre-reflect yan sa pananampalataya mo. Kasi kung totoo kang nananampalataya sa Panginoong Yesus, mayroon kang tatalikuran sa buhay mo. At itong si Zaccheo, pinakita niya, naniniwala ako kay Jesus. Kaya hanggang niyang talikuran kung ano yung mga bagay na ginagawa niya. His Lord and Savior's affirmation, sabi ng Panginoon, biyaya lang ng Panginoon. Sabi ng Diyos, dumating na sa taong ito yung kaligtasan. Okay? Available sa lahat ng tunay po na nagsisisi. Hindi lahat ng tao nagsabi na, Lord, sorry ay totoo ang na nagsisisi. Maraming tao, ilang beses nag-sorry sa Diyos, Lord, sorry, Lord, sorry. Pero pag walang pagtalikod, hindi yan totoong pagsisisi. Okay? So not only his repentance and salvation, not only his Lord and Savior's affirmation, let us see his visible life's transformation. Verse 10, sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Ang pagbabago ni Zaccheo ay hindi lamang panloob, kundi kitang-kita rin po sa panlabas. Yun pala ang transformation. Na hindi ka lang babaguhin ng Diyos sa panloob, kundi yung transformation na yan ay mag-reflect sa panlabas. Hindi pwede pala namang masabihin natin, ay Kristiyano ako, binago ako ni Lord, sa loob lang. Pero yung panlabas, hindi makita sa akin na nagbago ako. Imposible. Kasi yung transformation, pag nakaranas ka ng transformation, lahat yan babaguhin ng Panginoon. The inward part and the outer part ng buhay po natin. Nagkaroon ng epekto sa kanyang mga aksyon at pakikisalamuha sa kanyang komunidad. Anong lesson? Authentic encounter with Jesus, yung totoo results in visible and measurable change in one's life, demonstrating the power of grace and transformation. Pag ang isang tao totoo na na-encounter niya si Kristo sa buhay niya,
expect po may transformation. Pero kung ang tao, sasabihin niya lang, ay na-encounter ko si Jesus, tinanggap ko si Jesus, pero hindi naman totoo, wala pong transformation na mangyayari. No? Si Zacchaeus, kahit gaano po siya kasama, nung na-encounter niya si Jesus Christ, nagkaroon po ng transformation. A true Christian experiences genuine transformation evident in a changed lifestyle. Ibig sabihin ganito po, kung ikaw na-encounter mo na si Jesus sa buhay mo, dapat may panibagong lifestyle ka nang gagawin. Hindi ka na dapat magpapatuloy sa old lifestyle mayroon ka noon nung hindi mo pa siya nakilala. Dahil na-encounter mo na si Kristo, dapat may panibagong lifestyle ka na gagawin. Ito yung lifestyle na nakakapagbigay kaluguran sa Diyos. Alam ni Zacchaeus na yung pinanggagawa niya noon hindi nakakalugod sa Diyos. Alam ni Zacchaeus na yung kanyang ginagawa kasalanan sa mata ng Diyos. Pero nung na-encounter niya si Kristo, nagbago ang lifestyle niya. Okay? Nagkaroon ng transformation. Spiritual regeneration leads to life transformation. Kaya kung ikaw ay hindi pa na born again, hindi ka pa na ipanganak sa pamilya ng Diyos, imposible po ang transformation sa iyo. But if you experience this what we call spiritual regeneration, then that regeneration will lead to life transformation. Talagang may pagbabago. No? Now let us reflect on how personal repentance has led to changes in actions and attitudes, and consider how this transformation can influence others. Ano yung ginawa na ng Panginoon sa atin? At yung ginawa ng Panginoon sa iyo at sa akin, ito ba'y naka-influence din sa ibang taong nakakita sa atin? Kilala tayo noon, ay ganyan siya noon, nung hindi pa siya naging Christian. Nung naging Christian siya, mayroon akong nakita na pansin na parang nagre-reflect kung sino yung Panginoon niya. Napakaganda. Diba? Pagkatapos mong makilalang tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, ito yung tanong. Meron bang makitang totoong pagsisisi at pagtalikod sa nagawa mong kasalanan? Mayroon bang totoong pagsisisi na nangyari sa atin? Kasi pag walang repentance, hindi ka maliligtas. No? Repent and believe the gospel, sabi ng Bible. Hindi lang kailangan mong sumampalataya, maraming mga taong sumasampalataya din. May faith din daw sila kay Jesus. Pero pag walang repentance, salvation is impossible. Paano tayo tatanggapin doon pag hindi pa natin pinagsisihan yung kasalanan, hindi natin naamin, hindi natin hininga ng tawad, no? Mayroon bang makikitang totoong pagsisisi at pagtalikod sa nagawa nating kasalanan noon? Kung ikaw po ang tatanungin, mga minamahal, bilang isang Kristiyano ngayon, ano na yung mga bagay na nabago natin sa buhay natin? Noon ganito ako, ngayon ganito na ako. And it's all by the grace of God. Mayroon ka na bang nakitang pagbabago? O every time na kamusta ka na, ay ganun pa rin. Parang nakakalungkot na sagot yun, no? Ganun pa rin. Anong ibig sabihin nun? Mula noon hanggang ngayon, ganun pa rin tayo? No? One time, isang pulis, nangamusta ako sa kanya, "Come on, kamusta ka na?" "Better than yesterday, Pastor." May improvement. No? Kamusta ka na bilang isang Kristiyano? Ilang taon ka na bang mananampalataya ni Kristo? Kamusta yung kwento mo ng pagbabago? Kasi yung kwento na yan, marahil ibang tao nagbabasa ng buhay po natin.
Binabasa niya kung paano totoo ba si Kristo sa buhay niya. Hindi lang natin namamalayan, may mga taong nakatingin pala sa atin. Binabasa yung kwento mo. Na-blessed ako sa kanya kasi kilala ko yan eh. Kung ano siya dati. Nung nakilala lang si Kristo, ang laking pagbabago. O masakit din kung minsan yung feedback, halimbawa, mulang naging Kristiyano yan, lumala pa yung attitude. Ay naku. Instead na maging maganda, naging worst pa yung kanyang buhay. No? Eh baka hindi si Jesus, hindi totoong Jesus ang tinanggap. Kasi if any man be in Christ, he is a new creation. Ako naniniwala ako kung tunay na Jesus ang tinanggap mo, may pagbabago. Pero kung ibang Jesus ang tinanggap mo, hindi ka magbabago. Sino bang Jesus ang kinikilala mo? Yung Jesus ba na may kayang baguhin ang buhay mo? O matagal ka nag-Christian, tinanggap ko rin si Jesus, pero bakit hindi kaya ni Jesus mo baguhin ang buhay mo, ang buhay natin? Ganun ba kahirap ang buhay natin na hindi mabago ng Panginoon habang tumatakbo yung oras? Bakit nagawa sa ibang tao? Bakit hindi nagawa sa akin? Babalikan natin. Si Jesus nga ba talaga ito ng Bible o ibang Jesus ito? Kasi yung totoong Jesus, kayang-kaya po niyang i-transform ang buhay ko natin. Okay? May napapansin bang pagbabago o transformation sa pag-uugali natin? Sa pagkatao? Sa pamumuhay natin? So yun yung question na iiwan ko sa inyo. So, anong application nito sa atin? The first application is embrace true repentance. Now, anong ibig sabihin nito? Now, tulad po ni Zacchaeus, ang tunay na pagsisisi ay higit pa sa paghingi ng tawad. Okay? Hindi lang yung Lord, nag-sorry ka na, okay na yon. Higit pa doon. Yung tunay na pagsisisi ay higit pa sa paghingi ng tawad. Kinakailangan nito ang dedikasyon sa pagbabago. Kailangan ng dedikasyon sa pagbabago. Now, ibig sabihin, halimbawa, isipin po natin, ano ba yung mga bagay sa buhay ko na kailangang magbago? Ano yung mga bagay sa buhay ko na kailangan kong tanggalin? Kailangan kong talikuran? So, hindi ka lang may desire, kundi mayroon kang dedication. Lord, gusto kong itong mga bagay na to matanggal na sa buhay ko. Okay? Embrace true repentance. Talikuran ang mga lumang gawi at mamuhay ka sa paraang nagbibigay-pugay sa Kanya. Embrace true repentance. Number 2, be a living witness. Be a living witness. Ang pagbabago ni Zacchaeus ay naging malinaw sa mga nakapaligid sa kanya. Bilang mga Kristiyano, ang ating mga buhay ay dapat magpakita ng pagbabago na ginawa ni Kristo sa atin. Sa ating mga aksyon, sa ating mga pananalita, sa ating pag-uugali, hayaan nating makita ng iba na nagbago yon sa biyaya ng Panginoon. Amen? Yes, tama yon. Hindi yan overnight. Pero kahit paano may unti-unting pagbabago mapapansin ang mga tao. Okay? Isipin natin kung paano ito maging positibong influence sa mga tao, sa pamilya mo, maging sa community po natin. Be a living witness. Seek fulfillment in Christ. Yun yung pangatlong application natin. Ang kayamanang material at katayuan sa lipunan ay hindi kailanman makakapuno sa pinakamalalim na hangarin ng puso ng tao. Tanging ang relasyon kay Jesus ang makakapuno ng puwang na yon. At alam natin na si Jesus lamang. Okay? So bigyan po natin ng prioridad ang espiritual na paglago. Kadalasan ang natitake for granted, yung spiritual.
nakafocus tayo sa material, sa physical. Dito, bigyan ng prioridad ang spiritual na paglago at relasyon kay Kristo higit sa lahat. At paano mangyari yon? Maglaan ka ng oras sa panalangin bilang mananampalataya ni Kristo. Maglaan ka ng oras sa pananalangin, maglaan ka ng oras sa pagbabasa ng kanyang salita. Maglaan ka ng oras sa paglilingkod sa Panginoon bilang pagpapahayag ng iyong pananampalataya. Seek fulfillment in Christ. Huwag na nating hanapin yung fulfillment dito sa lupa. No. Maraming mga tao, hinahanapan nila mga temporal na mga satisfaction. Si Jesus lang, Lord, ano bang pwede kong gawin para sa iyo? No? Dito sa lupa, tinuturuan ang tao, ano ang gagawin ko para sa sarili ko? No? Kailangan maging angat ako, kailangan maabot ko to, kailangan it's more on self. No? Kaya ang tao ngayon, pag maraming nakakabit sa pangalan niya, mataas ang kanyang, di ba? Ito nangyayari ito sa hanay ng mga kapapastoran, no? Mayroong pastor, ngayon bishop na siya. Pag hindi mo siya tawaging bishop, galit siya. Pastor, bishop. Ay, grabe, no? Title-oriented. Ano ba yung makapagbigay ng fulfillment sa atin? Pangalan lang ba? Ay, gusto ko, tawagin ako ng ganito. Dapat nakakabit yan, ha? Na ang tanong, sabi si Paula, lahat ng yan, lahat ng naabot ko, basura lang yan. Not I, but Christ. So bilang mananampalataya, yung fulfillment natin dapat kay Kristo. Lord, itong naabot ko, para yan sa'yo. Hindi yan para sa akin. Dapat ganun ang mindset ng Kristiyano. No? Kasi at the end of the day, haharap ka sa Panginoon, ano bang ginawa mo para sa akin? Lord, nagtrabaho ako doon, pero yung pagtatrabaho ko, parte ng paglilingkod ko sa iyo. Sasabihin pa ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Kasi ginamit mo yung trabaho mo, kung ano man ang meron ka dito sa lupa, ginamit mo yan para sa akin. Pero kung lahat ng ginagawa natin para lang sa sarili natin, pagdating doon sa langit, pagdating ng judgment day, kahit sabihin pa natin, Lord, President ako doon. Sabi ng Panginoon, ano ngayon? Ako naman ang King of Kings and Lord of Lords. It's all about Jesus. Okay? So seek fulfillment in Christ. Now, conclusion na natin. Now, 11:05 o 11:06. Now, ang kwento po ni Zaccheo ay isang makapangyarihang paalaala na walang sinuman ang hindi kayang abutin ng biyaya ng Diyos. Yun yung katotohanan. No? Kahit sino pa, nasabihin nating masamang tao, kaya-kaya po silang abutin ng biyaya ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, iyang tao na yan, pastor, ay imposible niyang maligtas, napakasama yan. We do not know. We can never underestimate the power of God and the grace of God. Kahit anuman ang ating nagawa, o gaano man kalayo ang ating nalakbay, laging handa si Jesus na makipagtagpo sa atin at baguhin ang ating mga buhay. Eh, tanong, anong kwento mo? Minsan pag wala kang kwento ng pagbabago, minsan ang buhay natin walang kwenta. Anong kwento mo ng pagbabago? Pag may mga nagbabasa sa buhay mo, may i-inspired pa sila sa kwento ng buhay mo. O dahil sa buhay na pinapakita mo, mas lalo silang hindi lumapit sa Panginoon. Kasi ganyan pa ng Kristiyano. Bakit ako sasampalataya? Bakit ako susunod sa Jesus mo? Eh wala namang nagbago sa iyo. Anong kwento natin? Itong church na to, dito sa community natin, anong kwento ng church na to para sa mga tao? Tayo ba ay naging blessing sa community?
O tayo ba ay naging katisuran dito sa ating community? Anong kwento? No? So ito po, si Zaccheo, ang kwento po ni Zaccheo naway magbigay po ng inspirasyon sa atin. Okay? Uuwi tayo, nabaon po natin yung inspiration. Itong mag-motivate sa atin na Lord, thank you. Nasa dami-dami ng tao, isa ako sa makasalanan, pero isa ako sa napili mo. Isa ako sa binigyan mo ng pansin, at isa ako sa binago mo. Okay? Kaya ang reflection po natin, ngayong umaga mga kapatid, yumuko po tayo. Of course, kung mayroon dito sa atin na wala pang kaugnayan kay Jesus, si Jesus na ang nag-aanyaya sa iyo, lumapit ka sa akin. Walang transformation pag wala kang relasyon kay Kristo. Wala ring salvation pag wala kang kaugnayan kay Kristo. Of course, salvation una, after that, transformation. Kung ikaw ay naniniwala kay Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas, naway hayaan mo siya na baguhin ang buhay mo. Upang ang kwento mo ng pagbabago ay magsilbing inspirasyon sa ibang tao. Lord, nahihiya ako dahil masamang tao ako. Kilala ako, Panginoon, kung sino ako, kung ano yung ugali ko, kung anong pagkatao ko. Pero salamat, biyaya mo, naligtas ako. Pero gamitin niyo po itong kwento ko upang yung mga taong wala pa sa iyo, Panginoon, ay maidala ko rin lapit sa iyo. Naway sila ay ma-inspire din. Kung ako nga ay binago mo, sila din ay pwede mo rin baguhin. Lord, use my life testimony. Just like Zacchaeus. Isang inspirasyon. Isang taong makasalanan pero nakaranas ng pagbabago. Lord, bless your word.